Ang tunay na kabayanihan at kapangyarihan ng isang tao ay nagmumula sa kanyang dalisay na hangarin at busilak na puso na handang lumaban at tumulong sa mga nangangailangan. Magandang araw sa iyo, Sir Eric, at sa mga tagapakinig ng inyong YouTube channel. Ako po si Nenita at ang kwento ko pong ibabahagi ay karanasan ng aking kaibigan na si Andres noong nasa ika-4 na baitang siya sa sekundarya. Ilang dekada na rin ang nakakalipas. Nakatira si Andres sa bahaging Iloilo, kapiling ang kanyang mga magulang. Namulat siya sa isang inosenteng kaisipan sa mga katatakutan at kababalaghan sa kanilang lugar. Pero sa kabila nun ay nagsipag siya at naging determinado sa pag-aaral. Tuwing Sabado at Linggo ay naghahanap buhay siya. Maaga siyang lumilibot sa bayan upang magtinda ng tinapa. At kapag nakatapos siya kaagad ay saka siya dumediretso sa palengke upang tulungan naman ang kanyang ina sa pagbebenta ng mga kalamansi. Bukod sa mga gawaing bahay, ay doon umiikot ang buhay ni Amparo kapag wala siyang pasok. Kapag sumasapit ang gabi, ginagawa niyang pampaantok ang mga kwentong kababalaghan na sinasalaysay ng kanyang mga magulang. Medyo mahiwaga at puno ng misteryo sa kanilang lugar. Maraming kwento ang mga magulang niya maging ang ibang residente sa kanilang bayan. Ukol sa mga nag-aanyong baboy ng mga nilalang na sumisilip sa mga silong ng kabahayan sa tuwing may buntis o naghihingalo sa miyembro ng pamilya. Mayroon ding nagbabalat kayong maiitim na malalaking aso at mga ibong pumapagaspas sa mga bubungan at nagmamatsyag ng mga mambibiktima. Bantog ang kanilang probinsya sa Quezon sa mga aswang, tikbalang, engkanto, duwende at maging mga sinasaniban ng dyablo at masasamang espiritu. Kaya naman makulay ang kanyang naging kabataan. Nasanay na rin siya sa mga pamahiin at tagubilin ng mga matatanda sa tuwing sumasapit ang dilim. Isa sa mga hindi niya makakalimutang karanasan noong mga ilang dekada na ang nakakaraan. Ganap na ika-8 ng gabi ay inihatid siya ng kanyang mga kaklase sa kanilang barangay. Inabot sila ng gabi sa paggawa ng kanilang proyekto sa matematika. Puspusan sila sa pagtatapos ng proyekto dahil sa iilang araw na nalalabi bago nila ito isumite sa kanilang guro. Kasalukuyan noon binabaybay ng mga magkakaklase ang kahabaan ng daan. Nagawa pang maghagikgikan ng mga kaibigan niya habang nagkikwento ng mga katatakutan. Sila din naman ang nagtatakutan sa mga sarili nila. At pagkatapos ay bigla na lang mag-aasaran na parang mga nasisiraan ng ulo. Sa ganoong estado sila natutuwa at nalilibang sa pakikipagkwentuhan. Naiinis na si Andres sa mga ginagawa ng kanyang mga kamag-aral. Ginagawa nilang biro ang tungkol sa aswang at sinalaulang katawa-tawang paksa. Nananalangin si Andres gamit ang kanyang isip na sana ay lumitaw ang mga aswang sa kanilang harapan upang masukat kung gaano katapang ang kanyang mga kaklase sa kanilang mga binibitawang salita. Maya-maya ay huminto silang magkakaklase sa mismong kanto. At bigla namang nahiya si Andres nang maisipan niyang magpaalam at umuwi ng mag-isa sa kanilang bahay. Napagtanto niya na malayo-layo pa rin ang lalakarin ng kanyang mga kaklase patungo sa kanya-kanya nilang tahanan. Magkakaiba pa ang barangay na kanilang tatahakin. Kaya naman minabuti na lang niyang huminto na lang sa may kanto na kung saan sila nagpaalam sa isa't isa. Maya-maya ay naiwan na siyang mag-isa sa kanto at umalis na ang kanyang maiingay na mga kaklase. Ang kantong yun ang daan patungo sa direksyon na kinalalagyan ng bahay ni Andres. Yun din ang lugar na kinakailangan pa niyang dumaan sa marami pang kabahayan bago makaabot sa mismong tahanan niya.
Isa pa ay nakakarinig na siya ng alulong ng mga aso sa paligid. Kaya naman binilisan na niya ang paglalakad. Hindi na siya luminga-linga sa paligid dahil medyo nakakaramdam na siya ng kaba at kaunting takot. Wala nang ibang taong makikita sa paligid bukod sa ingay ng mga aso sa di kalayuan. Ay wala na siyang ibang naririnig na anumang ingay. Kaya naman nakahinga siya ng maluwag. Inakala niyang wala nang makakagambala sa kanyang paglalakad patungo sa kanyang bahay, ngunit nagkamali siya ng kanyang inaakala. Bigla siyang napahinto sa paglalakad at nagulat nang humangin ng malakas na tila may dumaang bagay sa kanyang ulo. Nanindig ang balahibo niya at saglit siyang nanlamig sa kinatatayuan. Tumingala siya sa kalangitan, subalit wala naman siyang nakitang anumang ibon na pumapagaspas. Napalunok siya ng laway at hindi maalis-alis sa kanyang isipan ng tila mapaglarong imahinasyon na siguro ay may aswang sa paligid. Nababahala na siya sa mga nagaganap ng mga oras na yon at tila anumang sandali ay posibleng magbadya ang matinding panganib. Lumingon siya sa likuran niya at may natanaw siya sa bahaging malawak na bakuran. Yun ay walang iba kung hindi si Mang Anakleto. Nagmamadali itong naglakad malapit sa malaking puno ng mangga at doon mismo nagbagong anyo ito. Naging mabuhok at nangingintab ang kanyang balat na parang pinahiran ng langis. Hindi lamang yun. Napagmasdan pa niya na tinubuan ng lalaki ng matatalas na mga pangil at mahahabang kuko na animoy mabangis na hayop. Dagdag pa ang nagbabaga at nanlilisik na mga mata na parang paniki sa kadiliman. Bumagtas ang mga pawis buhat sa kanyang noo patungo sa kanyang muka at nag-umpisang kumabog ng pagkalakas-lakas ang kanyang dibdib. Napaatras siya ng hakbang nang sumagi sa isip niya na isang aswang ang naturang lalaki. Hindi siya maaaring magkamali. Batay sa mga kwento sa kanya ng nanay niya, ay kawangis yun ng paglalarawan nito sa aswang na maninilong na kamuntik ng pumatay sa panganay niyang kapatid noong pinagbubuntis pa lang ito ng kanyang ina. Ginusto niyang sumigaw, subalit wala namang boses na kumakawala sa kanyang bibig. Umatras pa siya ng umatras nang biglang may naapakan siyang maliit na bato at kamuntik na siyang mapabagsak sa simentadong daan. Huli na ang lahat bago siya makapagtago dahil napansin na siya ng naturang aswang. Ngumisi ito sa kanyang direksyon at nag-umpisang tumulo ang malapot nitong laway buhat sa kanyang bibig. Dali-daling umalis sa may tabi ng punong mangga ang nagsusumamong aswang at hinabol siya ni Andres na tila natatakam sa presensya nito. Kumaripas ng takbo si Andres habang kumakabog sa sobrang bilis ang kanyang puso. Lumingon siya sa bandang likuran at nakita niya ang panlilisik ng mga mata ng aswang. Nagmamadali siyang nagtungo sa kanilang bahay, subalit nakasarado ang pinto. Kumatok siya ng pagkalakas-lakas at halos maputulan siya ng litid sa liig sa kakasigaw niya sa pagtawag sa kanyang mga magulang. May ilang hakbang na lang ang layo ng aswang buhat sa kinatatayuan ni Andres, pero hindi pa rin siya tumigil sa pagkatok sa pinto ng bahay. Hanggang sa mapansin niya na nagliwanag sa kabahayan ng kanyang kapitbahay sa gawing kanan. Nabuhayan siya ng loob, ngunit makalipas pa ang ilang sandali ay laking gulat niya nang biglang namatay ang ilaw sa loob ng bahay. Nabalot ng pagkadismaya at panghihinayang si Andres. Nawalan na siya ng pag-asa nang biglang may dumakwang sa likuran niya at hinablot siya ng aswang. Nagpumiglas si Andres lalo na nang makita ang matutulis nitong mga kuko na kayang-kayang bumaon sa kanyang mga laman. Wala na siyang ibang maisip ng mga oras na yon kung hindi ang manalangin sa Diyos. Kaya nilakasan niya ang loob at umusal siya ng panalangin habang may dinudukot sa bulsa ng kanyang bag. Hindi pa man lang siya nangangalahati ng dasal ay
nang makuha niya ang isang piraso ng kalamansi na binaon niya at ipinaga ang katas nito. Hustong tinamaan sa muka ang aswang. Umangil ito at naramdaman ng matinding pagkirot at pagkasunog ng kanyang balat. Yun ang naging dahilan upang bigla na lamang siyang ibagsak ng aswang. Napasalumpak siya sa sementadong daan at nanakit ang kanyang likuran, dulot sa biglaang pagbagsak. Sinikap niyang bumangon at ganoon na lang ang ikinamilog ng kanyang mga mata nang makita si Mang Antonio ng isang manggagamot sa kanilang lugar. May dala itong itak at buntot ng pagi. Hinamon nito ang aswang at buong tapang na nilabanan. Sumugod ang aswang subalit nakailag si Mang Antonio. Kinuha niya sa kanyang kaluban at binunot ang matalas na itak at iwinasiwas sa bahaging kinatatayuan ng aswang. Mabilis din naman itong nakailag. Ginamit nito ang kanyang kuko upang makalmot ang matandang manggagamot subalit hindi siya nagtagumpay. Nahiwa si Mang Antonio ang bahaging braso ng aswang, kung kaya't umangil ito ng pagkalakas-lakas. Sa pagkakataong yun ay mabilis na kinuha ni Mang Antonio ang buntot pagi at pinaulanan ng hampas at makailang beses na hinagupit ang aswang sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Humina ang depensa ng aswang hanggang sa mapaluhod siya sa sementadong daan. Nag-uusok at nasusunog ang kanyang balat, dulot ng buntot pagi. Hindi na pinatagal ni Mang Antonio ang paghihirap ng aswang. Tinagpas niya ang ulo nito at pinagpira-piraso ang katawan. Nagimbal si Andres sa kagilagilalas na ginawa ni Mang Antonio sa aswang. Hindi siya kaagad nakapagsalita at nakagalaw mula sa kanyang kinatatayuan. Hinintay niya na lumipas ang mga sandali hanggang sa lumapit sa kanya si Mang Antonio. Inutusan siya nitong magtungo sa loob ng bahay at kung maaari ay huwag siyang gumawa ng anumang ingay dahil nakakatiyak si Mang Antonio na marami pang aswang ang naglipa na sa paligid na naghihintay lamang ng pagkakataon upang makaatake. Pagkatapos nun ay may inilabas siyang malaking sako at doon inilagay niya ang putol-putol na katawan ng aswang. Nagpasalamat si Andres kay Mang Antonio bago nagpaalam. Nagpatuloy si Andres sa pagkatok sa pinto ng kanyang bahay hanggang sa napansin niya na may nagbukas ng ilaw sa bahaging sala. Sigurado siyang may nagising na sa kanyang mga magulang. Tumunog ang tarangkahan ng pinto. Bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang ina. Humalukip-kip ito at pagkatapos ay sumilip sa labas ng bahay. Tinanong siya ng kanyang ina kung bakit ginabi na ito sa pag-uwi at bakit parang pagod na pagod ito. Marungis pa ang kanyang damit. Nagbigay naman si Andres ng maayos na paliwanag sa kanyang ina. Batay sa pagsasalaysay niya ay natagalan sila sa paglalakad ng kanyang mga kaklase sapagkat marami silang mga napagkwentuhan. Hindi na niya nabanggit dito sa kanyang ina ang tungkol sa engkwentro niya sa aswang. Bumuntong hininga naman ang nanay niya at mukhang humupa na ang inis at himutok nito kay Andres. Inutusan niya itong pumasok na sa loob ng bahay at wag nang lumabas sapagkat delikado ng gumala at baka may sumalakay na aswang sa paligid. Agad naman sumunod si Andres sa utos ng kanyang nanay at pumasok kaagad sa loob ng kanilang bahay. Isinarado niyang mabuti ang tarangkahan ng pinto bago pa siya dumiretso sa kanyang silid tulugan. Noong makahiga na siya sa kama, ay nagbalik tanaw ang kanyang diwa sa nagdaang pangyayari. Mabuti na lamang at may nakapa siyang kalamansi sa kanyang bulsa at iniligtas siya ni Mang Antonio, kung hindi ay baka pinaglalamayan na siya ng mga darating na araw. Kakilala ni Andres si Mang Antonio at bukod sa kaalaman niyang isa itong manggagamot sa kanilang lugar, ay wala na siyang ibang impormasyon tungkol dito. Kaya naging interesado siyang makilala pa ito ng husto at maghangad na magkaroon din ng proteksyon laban sa mga aswang. Sa kasunod na araw
Narinig niya sa mga bulong-bulungan ng kanyang mga kapitbahay na nakarinig sila ng mga kalabog at kaluskos sa paligid sa nagdaang gabi. Pakiwari daw nila ay may aswang na gumagala sa kanilang bayan. Nagtaka lang si Andres dahil wala ni isa ang nakakita kay Mang Antonio na pumatay sa aswang. Pero naisip na rin niya na wala nang ibang taong gising ng mga oras na yon para makasaksi ng engkwentro ng manggagamot sa aswang. Naisipan ni Andres na magtungo sa bahay ni Mang Antonio at formal na magpasalamat sa kabutihan nito. Nagdala siya ng ilang piraso ng tinapa buhat sa hindi niya naibenta sa mga namimili. Inabutan ni Andres si Mang Antonio na nagliligpit ng mga botelya, gayon din ng mga halamang gamot na ginagamit nito sa kanyang mga pasyente. Nang makita niya ang presensya nito, ay taos-puso siyang nagpasalamat sa ginawa nitong pagliligtas sa buhay niya laban sa aswang. Kasabay noon ay ibinigay ang isang supot na may lamang binalot na tinapa. Nagpasalamat si Mang Antonio sa pagbibigay ng tinapa sa kanya ni Andres. Buong akala ni Andres ay doon na nagtatapos ang kanilang usapan, subalit naging mas mapangahas siya nang biglang may sumagi sa isip niya. Nagtangka siyang magtanong kay Mang Antonio kung paano nito nalaman ang tungkol sa aswang na sumalakay sa kanya sa nagdaang gabi. Samantalang hindi man lang niya naramdaman ang presensya nito na sumusunod sa kanya. Ngumisi si Mang Antonio at pinaliwanag niya kay Andres ang katotohanan. Nabanggit niya na hindi niya sinusundan si Andres sa nagdaang gabi. Sadyang malakas ang kanyang pang-amoy at pakiramdam sa mga aswang. Bihasa na siya sa pakikipaglaban sa mga aswang at isa sa mga kakayahan niyang ginagamit sa pakikipagkumbante ay ang tagabulag. Ginagamit niya yon upang malinlang at hindi siya makita ng mga kalaban. Sa tulong ng kanyang habak ay madali niyang nagagawa ng walang kahirap-hirap. Manghang-mangha si Andres sa mga tinuran ni Mang Antonio. Pero wala namang imposible sa mga sinabi niya dahil simula pagkabata ay marami nang naririnig si Andres mula sa kanyang mga magulang at mga kapitbahay ukol sa uri ng panggagamot ni Mang Antonio noong mga panahong talamak ang panggagalaw ng mga diwende at laman lupa sa mga tao. Hindi lamang basta manggagamot si Mang Antonio. Isa rin siyang albularyo at magtatawas. Kaya rin niyang makipag-usap sa mga engkanto, diwende, diwata at maging mga ligaw na kaluluwa at espiritu na gumagala sa mundo. Sa tagal na lumilipad ang isip ni Andres ay hindi niya kaagad napansin na magtatanghali na pala at kinakailangan na niyang makauwi sa kanilang bahay. Magalang siyang nagpaalam kay Mang Antonio nang mapansin niya na naghahasa ito ng itak sa may sala ng kanyang bahay. Tinanong ni Andres si Mang Antonio kung mayroon itong pinaghahandaang laban na naman sa mga aswang. Napahalakhak si Mang Antonio. Sinabi niya dito na napakatalas ng paningin nito. Pinayuhan na niya itong umuwi sa kanilang bahay at binalaan na wag lumabas ng bahay pag sumasapit ang gabi. Ipinagdiinan niya ditong maraming naglipa ng masasamang elemento sa kanilang lugar. Matapos na magsalita ay lumapit si Mang Antonio kay Andres at binigyan niya ito ng isang kakaibang botelyang may lamang espesyal na langis, gayon din ng isang Carmen de Guerra. Bigla itong nagsalita na puno ng karunungan. Nagwika siya at nasabi kay Andres na isang botelya yon na may lamang lana. Magagamit niya ang langis sa oras ng kagipitan. Kukulo ang langis kung may masamang banta ang malapit sa paligid mo. Samantalang ang Carmen de Guerra ay naglalaman ng dinikdik na bawang at asin. Hinding-hindi makakalapit sa kanya ang aswang kapag nakalagay ito sa kanyang katawan. Hinawakang mabuti ni Andres ang ibinigay nitong mga kasangkapang pangontra sa masasamang elemento. Sumunod nun ay nagpasalamat siya kay Mang Antonio at tuluyan nang umuwi sa kanyang bahay. Noong sumapit ang gabi, hindi dinalaw ng antok si Andres. Tila may maalinsangan ng buong paligid at mukhang may kakaibang magaganap ng gabing yon.
Hindi pa sumasapit ang hating gabi pero naisipan ni Andres na lumabas sa kanilang bahay. Binitbit niya ang Carmen de Guerra, gayon din ang botelya na binigay sa kanya ni Mang Antonio. Sa hindi malamang kadahilanan ay naisipan niyang sumulong sa paglalakad nang biglang kumulo ang botelya ng langis. Kinagabihan si Andres at naisip na malapit lamang ang nilalang na posibleng nasa paligid. Luminga-linga siya sa bawat sulok subalit wala naman siyang natagpuan. Ngunit may nakapukaw sa kanyang atensyon. Nabatig niya ang ingay na nililikha ng itak, gayon din ang kakaibang angil ng isang mabangis na nilalang. Nagmadali siyang naglakad at inalamang kinaroroonan ng ingay hanggang sa makarating siya sa may dakong bakanting lote kung saan maraming punong kahoy at matatalas na amorsiko. Makalipas pa ang ilang sandali ay may natanaw siya sa di kalayuan. May aswang na nakikipaglaban sa isang lalaking nakasuot ng salakot. Sa takot ni Andres ay nagtago siya sa dakong talahiban at nanahimik siya sa kanyang pwesto. Pinanood niyang mabuti ang pakikipaglaban ni Mang Antonio sa isang malaki at maitim na aswang. Medyo mailap at tuso ang aswang. Gumagamit ito ng tagabulag, kaya hindi madaling matagpuan sa paligid. Namilog ang mga mata ni Andres nang mapansin na may medalyon na nakalagay sa liig ni Mang Antonio. At kahit anong gawing pag-atake at pagkalmot ng aswang sa dibdib, maging sa tagiliran, ay hindi bumabao ng kuko nito sa katawan ng manggagamot. Sa matagal nilang pagsasagupaan ay tila napapagod na rin ang aswang sa kanyang ginagawang pagsalakay. Dahil hindi niya magawang saktan si Mang Antonio. Sa kabilang dako naman ay nagbago ng estilo o pamamaraan ng pag-atake si Mang Antonio. Hinigitan niya ng bilis ang aswang at nagawa din niyang maglaho sa kawalan upang mas mapadaling mapaulanan ng pamiminsala sa katawan ng aswang. Tila kasing bilis ito ng ipo-ipo na sumasama sa hangin at patraidor na pinatamaan ng mga hiwa sa buong katawan ng aswang habang lumalabas ang sariwang dugo nito. Pinalibutan niya ang aswang at pinatamaan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Umangil ng umangil ang aswang habang namimilipit sa sakit. Hindi nagtagal at napalugmok sa lupa ang aswang at hindi na nito magawang makasalag sa mga pag-atake ni Mang Antonio. Makalipas ang ilang sandali ay iwinasiwas ni Mang Antonio ang kanyang itak. Sinuri niyang mabuti ang aswang at sa tansya niya ay anumang oras ay posible na itong bawian ng buhay. Kaya naman hindi na niya pinahirapan pa ito ng husto. Bit-bit ang itak, ibinigay niya ang huling hatol sa aswang. Buong lakas at walang pag-aalinlangang pinugutan niya ng ulo ang aswang. Dumanak ang masaganang dugo at nagpagulong-gulong ang ulo ng aswang sa lupa. Hanggang sa makarinig ng malalakas na sigaw si Mang Antonio na nagmumula sa di kalayo ang lugar. Lumabas mula sa pinagkukublian ni Andres at namumutla sa takot habang pinagmamasdan ang ulo ng aswang. Napasimangot naman si Mang Antonio. Pagkakita niya sa presensya nito, mabilis niyang tinahak ang landas na kinatatayuan nito. Binulyawan nito si Andres at pinaalala ang kanyang pagbibilin nito na huwag lumabas ng bahay. Nangatwiran naman si Andres at sinabi niyang hindi mapigilan ang kanyang kuryosidad. Kaya nang makarinig siya ng mga angil at kaluskos sa may kakahuyan, ay kaagad siyang nagtungo sa lugar na yon at natagpuan niya si Mang Antonio na nakikipaglaban sa aswang. Dagdag pa niyang humanga siya sa bilis at liksi nito sa pakikipagtagisan ng lakas. Pero naging interesado siya sa medalyon na nasa liig nito. Batig niya na hindi ito tinatamaan o tinatabla ng katawan ng anumang matutulis na bagay, buhat sa aswang. Humingi siya ng permiso na kung pwede niyang malaman kung anong klaseng agimat ang tinataglay ng medalyon nito. Napangisi si Mang Antonio at nabanggit niya kay Andres na medalyon yun ng Santissima Trinidad na pinamana sa kanya ng lolo niyang antingero.
May kapangyarihan ito ng tagaliwas at kaya nitong mabigyan siya ng kunat ng balat upang hindi siya matamaan o tablan ng anumang sandata, kahit kuko ng mga aswang. Ito rin ang nakakapagbigay sa kanya ng kakaibang lakas at liksi ng pangangatawan, kung kaya't hindi siya basta-basta nagkakaroon ng malubhang sakit. Napahanga ng husto si Andres sa kanyang mga narinig. Hindi niya sukat akalaing isa palang malakas at makapangyarihan si Mang Antonio na hindi mahalata sa pagiging simple nitong manggagamot. Naibulalas niya kay Mang Antonio na nagsilbing inspirasyon ng mga sinabi nito sa kanya. Parang ginusto din niyang maging katulad nito. Kinausap pa siya na kung pwede siyang payagan nitong matutunan ng mga bagay kung paano mamuksa ng mga aswang at makatulong na din sa kanilang mga kababayan na mailigtas sa mga kampon ng kadiliman. Napahalakhak naman si Mang Antonio. Naaliw siya sa katapangan ni Andres pero ginawa niyang biro ang pakiusap nito. Hindi naman ganoon kabilis ang lahat ng mga bagay na basta na lamang nitong maibigan. Nabanggit niya kay Andres na marami pa itong kakaining bigas. Masyado pang bata si Andres at makakasagabal lamang ang pag-aaral niya ng pakikipagkumbante sa kanyang edukasyon. Kaya ay nagmatigas si Andres at lalong nangulit kay Mang Antonio. Kaya napilitan itong pumayag at nagkusang turuan siyang mapudira ng kanyang sarili laban sa mga aswang at masasamang elemento. Umiling-iling si Andres. Tila hindi yon ang kanyang ninanais na mangyari. Pinagpilitan niyang gusto talaga niyang matuto kung paano makikipaglaban sa mga kampon ng kadiliman. Kahit isang simple lamang siyang estudyante na maglalako ng tinapa at kalamansi. Inamin niyang porsigido siya at hindi isasakripisyo at ipagpapalit ang kanyang pag-aaral kaysa sa matuto sa pakikipagkumbante. Nangako siyang makakakuha siya ng sapat na oras at panahon para sa kaalaman na dapat niyang matutunan, buhat kay Mang Antonio. At handa siyang maghintay hanggang sa mahinog na ang kanyang mga kakayahan at kaalaman. Natuwa naman si Mang Antonio sa mga sinabi ni Andres. Kaya naman sa mga sumunod na araw ay unti-unti na rin niyang nilinang ang kaalaman ni Andres sa mga bagay na gusto niyang malaman. Hindi niya ito pinuwersa na maisaulo lahat ng lihim na karunungan pero habang tumatagal ay nakikita na niya ang pagbabago at kasanayan nito. Sa araw-araw ay nag-iensayo si Andres pagkatapos ng kanyang klase sa paaralan at kapag sumasapit naman ang araw ng Sabado at Linggo at matapos makapagtinda ng tinapa ni Andres at makapagbenta ng kalamansi ay dumidiretso siya sa lugar na pinag-iensayuhan nila ni Mang Antonio. May pagkakataon din na tumutulong si Andres kay Mang Antonio sa panggagamot nito sa mga taong may sakit. Naging maganda ang samahan nilang dalawa at itinuring na rin nilang mag-ama ang isa't isa. Sumapit ang isang araw, hindi na muna nag-ensayo si Andres. Pinahinga niya ang katawan at isip sa pakikipagtagisan ng pisikal na lakas at talas ng pag-iisip. Minabuti na muna niyang mag-focus sa pagbabanat ng buto. Maaga siyang lumabas ng bahay at nagtinda sa kanilang nayon ng kanyang tinapa. Natuwa siya at maraming bumili ng tinapa at halos naubos ang kanyang mga paninda. Kaso noong paalis na siya sa huling lugar na pinuntahan niya, ay mayroon siyang isang lalaki na nahagip ng kanyang paningin. Masama ang tingin nito sa kanya at hindi niya malaman kung bakit ganoon na lamang ang reaksyon nito sa kanya. Nakaramdam siya ng pagbigat ng kalooban. Naramdaman din niyang kumulo ang langis na ibinigay sa kanya ni Mang Antonio. Kaya naisip niya na baka aswang ang lalaki. Kaya naman nagmadali na siyang umalis at dumiretso sa palengke. Pagkadating niya sa palengke ay malapit nang sumapit ang tanghali. Marami-rami pa ring mga namimili ang gumagala at bumibili sa bawat pwesto ng mga gulay at prutas. Kalahating bilao na lamang ang kalamansing binibenta ng kanyang ina.
Kaya nagtiyaga si Andres na ibenta at ipag-alukan sa mga dumadaang mamimili ang mga kalamansi. Marahil ay naawa o talagang naengganyo ang mga taong dumadaan, sapagkat may maganda at mapanghikayat na boses si Andres. Kaya naman pinakyaw ng dalawang mamimili ang mga kalamansi. Malaki ang pasasalamat ng mag-ina sa mga mamimili at naubos ang mga kalamansi. Mukhang umaayon ang araw na yun sa kanilang dalawa. Hiniling nila na sana ay ganoon din ang mangyari sa mga susunod na araw sa pagtitinda nila sa palengke. Maaga silang umuwi sa kanilang bahay at sa palagay ni Andres ay maswerte silang mag-ina noong ordinaryong araw na yon. Nag-umpisa silang maglakad ng kanyang ina nang makaramdam si Andres ng mabigat na namang pakiramdam. Inakala niya na magkakaroon siya ng sakit. Pero noong mapasulyap siya sa isang sulok, ay nagulat siya sa makita ang lalaki na nakita din niya sa daan at masama ang tingin sa kanya. Nakangisi ito sa kanya habang namumula ang mga mata. Nagpakita pa ito ng nakakalokong ngiti na parabang tinutukso siyang hamunin sa isang laban. Kumisap-kisap si Andres at nakita niyang naglaho ang lalaki. Natigilan siya sa kanyang kinatatayuan nung makarinig siya ng mga malalakas na ugong ng sasakyan sa paligid. Ay saka pa lamang siya natauhan at nakakilos. May nakita siyang tricycle at kaagad silang sumakay na mag-ina at nagpahatid sa kanilang bahay. Medyo nabalisa si Andres at nag-isip siya kung anong motibo ng lalaki at bakit siya nito sinundan. Nahuli siyang napatulala ng kanyang ina. At bago pa ito mag-alala ay inunahan na niyang magpaliwanag. Nabanggit niyang dala lamang yun ng matinding pagod sa pagbebenta ng tinapa. Mukhang epektibo naman ang naisip niyang palusot sapagkat hindi na umalma ang kanyang ina. Sumapit ang tanghali at nagluto ng pananghalian si Andres. Magkasalo silang kumain habang nasa trabaho naman ang ama ng tahanan. Walang pasok sa paaralan si Andres at noong dumako ang hapon ay tinapos niya ang mga gawaing bahay bago siya lumabas ng bahay at bumili sa may tindahan. Hindi siya basta lamang lumabas na walang dalang armas. Dinala niya ang kanyang kaluban. Nakatago din sa kanyang tagiliran ng bote ng lana, pati ang Carmen de Guerra na ginawa niyang kwintas at itinago sa kanyang damit. Nakasalubong pa ni Andres ang kaibigang si Agustin at nakakwentuhan niya ito at napadaan sila sa mapunong lugar bago sumapit ang bahay nito. May ilang minuto pa siyang nakipagkwentuhan bago siya nagpaalam sa kanyang kaibigan. Bumalik siya sa daan na maraming punong kahoy at medyo dumidilim sa lugar na yon sapagkat natatakpan ng mga malalapad na dahon ng silag ng sikat ng araw. Napahinto si Andres noong makaramdam siya ng matinding pag-alinsangan ng paligid. Biglang kumulo ang langis mula sa botelya. Naging alerto siya at matalim niyang pinagmasdan ng paligid. May sumimoy na mabangong amoy na hindi niya mawari. Maya-maya ay binunot niya ang itak at may sumalida sa kanyang harapan. Nakailag siya at kamuntik na bumagsak sa lupa. May kung anong bulto o tumayo sa kanyang harapan. Isa itong lalaking may mahabang dila. Nagbabaga sa pula ang mga mata at makakapalang mga balahibo sa buong katawan. Naging pamilyar sa kanya ang mukha nito at naisip niya na ito ang lalaking sumusunod sa kanya mula noong umaga. Kinausap niya ito at tinanong kung anong pakay nito. Kaya sinusundan siya saan man siya magpunta. Nagsalita ang aswang na magaralgal na tinig at nasabi niyang may mga tinatangan si Andres na proteksyon. Pero hindi niya mapigilang matakam dito kaya naman nagawa niyang sundan ito sa kung saan saang lugar at maghanap ng pagkakataon upang madakip. Napangisi si Andres pero wala naman siyang sinabi. Hinawakan niyang mabuti ang itak at mukhang nahuhulaan ng aswang ang kanyang balak gawin. Kaya naman sinunggaban nito ito at kinalabit gamit ang matutulis niyang mga kuko.
Pero mabilis at maliksi si Andres. Hindi siya nagpaabot sa mga kuko ng aswang. Umilag siya ng makailang beses at noong makahanap ng tiyempo, ay sa kanya inundayan ng saksak sa may hita at hinawaan niya sa may bahaging tiyan. Umangil ang aswang at lalo pang nagpakita ng kanyang kapangyarihan sapagkat mukhang madedehado siya sa pakikipaglaban at mahihirapan pa siya na mapatumba si Andres sa taglay nitong lakas at liksi. Nasipa niya sa bandang tagiliran si Andres. Napaigik ito sa sakit pero mabilis din namang nakabawi. Umatras ito at pagkatapos ay hinigpitan palalo ang pagkakahawak sa itak. Pagkatapos ay inatake niya ang aswang at sinugatan sa tigkabila nitong mga braso. Lalong naggitngit sa galit ang aswang pero hindi na siya nakaganti sapagkat natamaan ng dulo ng talim ng itak ang liig ng aswang kung saan lumikha yun ng malaking hiwa at lumabas ang patak-patak na dugo pabagsak sa lupa. Inilabas pa ni Andres ang kalmen de gera. Kamuntikan na siyang mahablot ng aswang. Mabuti na lamang at napalapit ang kalmen sa dibdib ng aswang. At noong madampian ang dibdib ng aswang ay bahagya yung umusok at sumigaw sa sobrang sakit. Hindi na pinatagal ni Andres ang pakikipagkumbante. Natutunan niya kay Mang Antonio na hindi na dapat pinapahaba ang paghihirap ng aswang sa pakikipaglaban. Walang pagdadalawang isip na ibinaon niya ang talim ng itak sa dibdib ng aswang at pagkatapos ay sinabuyan niya ito ng langis na lalong ikinasunog ng kanyang balat. Binunot niya mula sa dibdib ng aswang ang nakatarak na itak at doon lumabas ang sariwang dugo nito na dumilig sa tuyong lupa. Bumagsak ang aswang at namatay itong dilat na dilat ang mga mata. Naglakad si Andres at pinahid ang kanyang itak na may bahid ng dugo sa mga dahon ng mga punong kahoy. Pagkatapos ay sa kanya ibinalik sa loob ng kaluban ng itak at nagpasya na siyang umuwi sa kanilang bahay. Pero laking gulat niya nang makalagpas siya sa mapunong lugar. Ay lumitaw sa kanyang harapan si Mang Antonio na mukhang kakatapos lamang manggamot ng kanyang mga pasyente. Inamoy-amoy niya si Andres at naningkit ang kanyang mga mata na parabang nasagap nito ang tunay na kaganapan sa pakikipaglaban nito sa isang aswang. Nagsalita siya at sinabing nalalaman niyang may nakalaban itong aswang sapagkat naaamoy niya sa kasuotan nito ang nanunuot na mabahong amoy ng aswang. Hindi na nakatanggi si Andres kaya pinagtapat niya dito ang nangyari. Tinapik siya sa balikat ni Mang Antonio at ngumiti. Pinuri pa siya at humanga ito sa abilidad nitong makipaglabang mag-isa sa aswang na hindi kailangan ng kanyang tulong. Ipinangako niya kay Andres na siya na ang maglilinis ng kalat. Pinapauwi na muna niya ito sa kanilang bahay upang mabantayan ng ina sapagkat nasa trabaho pa ang kanyang ama. Sumang-ayon at nagpasalamat si Andres kay Mang Antonio bago pa siya tuluyang umalis. Nang sumapit ang gabi ay dumating ang ama ni Andres na si Mang Julian. Sa pagkakataong yun ay hindi na nakayanang magsinungaling at magtago ng katotohanan si Andres sa kanyang mga magulang. Umiral na ang konsensya kay Andres at hindi siya matatahimik kung hindi niya sasabihin sa kanyang mga magulang ang naranasan niya simula nang makilala si Mang Antonio. Nagharap-harap silang pamilya sa hapagkainan at habang naghahaponan ay tinalakay niya ang tungkol sa paglaganap ng mga aswang sa kanilang nayon. Humantong ang kanilang usapan sa pagbubulgar ni Andres nang makaengkwentro siya ng aswang at makilala si Mang Antonio. Gayon din ang pagbibigay nito ng mga pangontra at kaalaman sa pakikipagkumbante. Inakala ni Andres na mapapagalitan pa siya ng kanyang magulang pero lalo pa silang nagpakita ng paghanga sa anak. Isang malaking bagay pala ang naiambag dito ng manggagamot na magagamit nito upang maipagtanggol ang sarili, pati ang kanilang pamilya. Pero sa kabila ng mga papuri,
ay nandoon ang payo at suhestyon ng kanyang mga magulang na mag-iingat at huwag gagawa ng mga bagay na ikakapahamak nito sapagkat hindi mga ordinaryong tao ang kanyang mga nakakalaban, kung hindi mga nilalang ng dilim na mas makapangyarihan at kayang pumatay ng mga tao. Sinabi naman ni Andres na palagi siyang mag-iingat at gagawin ng makakaya upang maprotektahan ang sarili at mailigtas ang mga mahal niya sa buhay. Matapos ang usapang yun ay mas lalo pang naging bukas si Andres sa kanyang magulang ukol sa mga pagtulong niya sa panggagamot ni Mang Antonio. Kaya naman nalaman ng magulang niya na mukhang lumaki ang responsibilidad nito at tungkulin sa buhay. Naging malapit si Mang Antonio sa pamilya ni Andres at itinuring na rin nilang bahagi ng kanilang pamilya. Hindi nagtagal ay nakatapos sa pag-aaral si Andres, pero hindi na siya nakapag-aral sa kolehiyo at pinili niyang mamuhay ng simple, magtrabaho at makatulong sa pamilya pati sa kanyang mga kanayon. Hindi lamang si Mang Antonio ang gumagamot sa mga taong may sakit. Kahit si Andres ay nanggagamot na din. Ipinasaulo ni Mang Antonio ang nilalaman ng libreta upang magkaroon siya ng kakayahang makagawa ng mga orasyon at pagpupuder. Bukod doon ay naisipan pa ni Andres na dalhin na rin sa palengke ang pagnenegosyo niya at pagtitinapa, kasabay ang pagbibenta ng kalamansi sa kanilang maliit na pwesto sa palengke. Hindi sukat akalain ng mag-ina na magbabago ang kanilang kapalaran. Isang araw ay may dumating na isang matandang pulubi na mukhang may sakit. Napadaan ito sa kanilang pwesto at hindi pa kumakain. Eksaktong may natirang kanin si Andres na hindi niya naubos mula sa kanyang dalang pananghalian at may isa pang hindi nabentang tinapa. Ibinigay na lamang niya yon sa matandang lalaki. Ngumiti ang matandang lalaki at nagpasalamat sa kanyang ginawa. May dinukot ito mula sa bulsa na isang maliit na bagay na nakabalot sa isang mapulang tela. Yun daw ang kanyang ganting pasasalamat para sa pagbibigay nito ng pagkain sa kanya. Ayaw pa sanang tanggapin yun ni Andres pero sa kinalaunan ay kinuha na rin niya at nagpasalamat. Noong kinausap na muli ni Andres ang matandang lalaki, ay bigla na lamang itong naglahong parang bula. Nagtaka silang mag-ina kung saan ito pumunta. Pagka-uwi nila sa kanilang bahay, ay doon pa lang nila binuklat ang mapulang tela. At nasurpresa sila noong makita ang loob nito, ang isang kumikinang na brilyante. Halos himatayin ang ina ni Andres. Sa mga sumunod na araw ay may bumili ng brilyante at binayaran sila ng malaking halaga ng pera. Ipinaayos ni Andres ang kanilang tahanan at bumili sila ng malaking pwesto sa palengke ng kanyang ina upang magtayo ng negosyong tinapa at kalamansi. Isinama na nila sa negosyo ang kanyang ama at tulong-tulong silang nag-ipon ng pera. Lumipas ang isang taon ay lumago ang kanilang kabuhayan at nakakuha pa sila ng mga trabahador. Hindi nagtagal ay guminhawa ang kanilang pamumuhay, pero nanatili pa ring mapagkumbaba si Andres. Nagpatuloy ang pakikipagkaibigan niya at pakikisama kay Mang Antonio kahit na abala na siya sa negosyo ng kanilang pamilya. Naging isang bantog rin siyang manggagamot at kahit dumating sa punto na namatay na si Mang Antonio, ay pinagpatuloy niya ang pinamanang panggagamot at pagpuksa sa mga masasamang elemento. Pinagyaman pa rin ni Andres ang kanyang kaalaman at pakikipagkumbante at paglaban sa mga aswang noong kabinataan niya. Hindi siya makakalimot na lumingon sa kanyang pinanggagalingan at marunong din siyang tumanaw ng utang na loob. Sa kasalukuyan ay nasa Pampanga na si Andres kasama ang kanyang asawa at anak. Gayon din ang kanyang mga magulang na sa awa ng Diyos ay binigyan pa ng mahabang buhay. Nagkaroon ng sangay sa mga probinsya ang kanilang negosyong tinapa at kalamansi. Marami na silang mga nangasiwang pinagkakatiwala ang mga trabahador
maging sa Iloilo ay nasa magandang kamay ang kanilang negosyo. Paminsan-minsan ay bumibisita at nagbabakasyon silang mag-anak sa Iloilo. At kapag medyo natatagalan si Andres ay saka pa lang siya gumagamot ng mga taong may sakit. Pero hindi na yun katulad ng dati na ganoon katindi ang kanyang debosyon. Alam niyang darating ang panahon at maipapasa na rin niya sa kanyang henerasyon ang paraan niya ng panggagamot at paglaban sa mga kampon ng kadiliman. Malaki ang pasasalamat niya kay Mang Antonio sapagkat ginawa niya itong instrumento upang maipagpatuloy ang kanyang misyon. Kaagapay din na pasasalamat niya ang pagbibigay sa kanya ng Diyos ng magandang kapalaran at mahabang buhay upang maipagpatuloy ang paglaban sa buhay kasama ang kanyang pamilya. Hanggang dito na lang po ang kwento at sana ay nagsilbi itong inspirasyon sa mga tagapakinig. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.